Nagawa ko na yung pinag-uutos mo kahit labag sa loob ko na pagtaksilan yung kaibigan ko. Kaya ngayon, pakawalan mo na ang aking ina. Mapapakawalan din maya-maya yung ina mo. At wala na rin kayong pakinabang sa akin dahil nakuha ko na yung gusto ko. Huwag lang kayong magtangkang sumanib ng ina mo sa mga kalaban ko at pati kayo pupuksain ko kahit magkadugo pa tayo. Kahit napapasayo na yung pulang hiyas, hinding-hindi mo pa rin matatalo si Haring Bagwis dahil taglay niya yung lakas ng tunay na hari. Yan ang inaakala mo dahil sa pulang hiyas na to. Kahit sino dito sa mundong ito ay wala nang makakapantay sa aking kapangyarihan. Ina, huwag ka mag-alala at makakalaya ka na ngayon. Anak, ba't mo naman ibinigay yung pulang hiyas sa masamang dragon na yun? Wala na akong ibang magawa, ina. At gusto ko makalaya ka sa pagkakakulong dyan. Kahit pa na napagtaksilan ko yung mahal na Haring Bagwis. Anak, salamat at maaga ka rin pala nakapagbihis at aagahan natin yung pagboto. Oo, Tay. Talagang inagahan ko yung paggising para masamahan kita sa pagboto. Medyo kinakabahan ako, anak, sa magiging resulta sa botohan ngayon. Kampanti ako, Tay, na ikaw yung tatanghalin na bagong mayor ng Lungsod ng Esperanza. Sana nga, anak, at magkatotoo yung sinasabi mo at ako yung manalo. Relax lang, Tay. Huwag ka kabahaan. Alam kong nakikita ng mga tao kung gaano kakabait. Sige, Anok, at tayo na pumunta kung saan isasagawa yung botohan. Okay, Tay. May kukunin lang ako sa kwarto ko saglit at susunod din ako sa sasakyan. O ayan, nasa malita na yung mga pera. Ikaw na bahalang mamigay niyan mamaya. At siguruin mo na yung mga tao dito, boboto sa akin. Okay po, Don Pakundo. Huwag po kayong mag-alala at ako na po bahala. At sisiguruhin ko na ikaw po yung iboboto ng mga tao. Mababuti naman at ayaw na ayaw ko na pumalpak ka na naman ulit. At hindi pwedeng si Nestor yung tanghaling bagong mayor ng lungsod. Anak, nandito na tayo at alam mo na ba yung precinct number mo? Oo, Tay. At magkaparihas lang naman po tayo ng precinct number. Ang dami na ng tao. Mukhang marami rin yung bumoto ng maaga. Tara, Tay, at pumila na tayo. Baka pa po humaba po yung pila maya-maya. Iboto niyo po si Don Pakundo pagka mayor. Natapos ka na palang bumoto, Nestor. Ano, handa ka na ba matalo? Yung mga tao na yung huhusga doon Pakundo kung sino yung pipiliin nila. Malamang sa malamang ako na yung pipiliin nila, Nestor. Ako kaya pinakamayaman dito sa lungsod ng Esperanza. Huwag ka pasisiguro, Don Pakundo. At hindi pa natatapos yung botohan. Huwag kang iiyak sa harap ko, Nestor. Pag ako na yung tinanghal na bagong mayor dito. Kahit hindi man ako yung manalo doon Pakundo, hindi kita iiyakan. Nandito ka na pala, Leopardo. Ano na yung nasagap mong balita sa pagmamanman mo? Masamang balita po, mahal na hari. At may malalaman ka pong ikakagulat mo. Anong masamang balita yan, Leopardo? Pakidetalye lang. Nakuha po ng mga pinuno ng mga itim na dragon yung pulang hiyas na nakatago dito sa palasyo. Paano anong nangyari? At si Inang Reyna lang nakakaalam kung saan ito nakatago. Ito po yung ikakagulat mo, mahal na hari. At si Draco po ang kumuha ng pulang hiyas. Totoo ba yung sinasabi mo? At hindi ako makakapaniwala na magagawa sa akin yun ni Draco. Hindi po ako nagkakamali. At kitang-kita po ng aking dalawang mata. Paano nagawa sa akin to ni Draco at ano yung dahilan niya? Si Draco lang po ang makakasagot sa tanong mo na yan, mahal na hari. Nakalaya ka na rin, ina, at matagal kitang hindi nakasama. Makakaganti rin tayo kay Angkong sa pagkulong sa'yo ng mahabang panahon. Kailangan nating pumunta sa palasyo, anak. At kailangan nating tulungan yung kaibigan mo para makabawi man lang tayo. Ngayon na ang nakatakdang panahon para sa magaganap na digmaan. Pupuksain natin ang lahat ng hindi kalahi natin. Susugod na tayo ngayon sa palasyo at wawasakin natin lahat-lahat at paslangin ang mga kalaban at walang ititirang buhay. Ngayon na ang araw ng ating pakikidigma sa mga itim na dragon. Handa na ba ang lahat at buo na ba ang mga loob na harapin ang mga kalaban? Hindi tayo papayag na sakupin ng mga itim na dragon ang palasyo. Kailangan natin itong protektahan para sa ikakabuti ng bawat tig-iisan nating pamilya. Nakasalalay sa ating ang kaligtasan ng buong kaharian. Kaya't ibigay natin ang lahat, kahit ang buhay man natin ang nakataya sa digmaang ito. Tayo na at harapin na natin ang mga kalaban na walang takot at depensahan natin yung palasyo at sana gabayan tayo ng mga bathala sa itaas.